Isang mapagpalang umaga po sa lahat na naririto ngayon. Maaari po ba tayo tumayo? Yan. Muli sumikat at dumungaw na po si Haring Araw. Yan. Muli nga po, pwede po ba nating tignan niyo ating mga katabi, kaliwa, kanan, likod at harap? Batiin po natin sila ng isang magandang umaga. Ngitian at bigyan po natin sila ng magandang ngiti. Yung labas po yung ngipin. Ayan. Magandang umaga rin po sa aming mga kasama sa online. Good morning po. Ayan. Ang gaganda po ng mga ngiti ninyo mula rito. Kitang-kita po namin. Makislap na mga ngiti. Sabi nga po sa salita ng Panginoon, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen? Are we excited today? Are we excited today, church? Amen. Bakit daw po? Because this day, si Lord po ang may likha. Sabi nga po, each morning ay regalo mula sa Panginoon. Amen? Tayo may kalakasang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Tayo humihinga ngayong umagang ito. Tayo magpupuri sa Kanya pagkat siya ay marapat na papurihan at sambahin ng Kanyang mga nilikha. Samahan niyo po kami muli, isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Magsasaya sa iyong nilikha, o halina, tayo ay sumamba sa Panginoon. Ito ang araw na Kanyang ginawa. May pag-asa na nakalaan at biyaya, di magkukulang ang Panginoon, di ako pababayaan. Pipiliin ko ang sumamba, pipiliin kong purihin ka. Ito ang araw, ito ang araw, Panginoon. Ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na iyong ginawa. Dumaan man sa libis ng kamatayan, di mangangamba, o Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Pipiliin ko ang sumamba, pipiliin kong purihin ka. Ito ang araw, ito ang araw, Panginoon. Ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na iyong ginawa. Maraming dahilan upang magpurit, sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Maraming dahilan upang magpurit, sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Maraming dahilan upang magpurit,
ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw, ito ang araw, Panginoon. Ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na iyong ginawa. Sa Panginoon. Kiraming dahilan upang magurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Kiraming dahilan upang magurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Ikaw ang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayo magpuri at umawit sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di natitilag sa pagsubok, ang pagsama mo'y yaman Diyos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Yes, Lord. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at tumaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y yakat lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Napakabuti. Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at tumaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord. Patuloy kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Sa bawat tayo pinagdaraanan, Panginoon, masaya man, malungkot, Panginoon, ang buhay namin ay patuloy namin nilalaan para sa iyo, Lord. Kay tunay na tapat, sapat ang iyong biyaya at napakabuting Diyos. Hallelujah. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Simba. Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, Sapat na
sapat na. Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala namang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala namang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Lord, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin kay tapat at dakila. Sapat ang iyong biyaya, Panginoon, at kay mapagmahal na Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Patuloy ka namin pupurihin at sasambahin at luluwalatin sa lugar na ito, Panginoon. Yes, Lord, we will continue to worship you, O God, in this place. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. We'll continue to worship you, God. You are the God of impossible, Panginoon. Ang imposible sa tao, posible sa iyo, Panginoon. Ika'y makapangyarihan, lahat ay kaya mong gawin, Panginoon. Higit pa sa aming iniisip, Panginoon, na tila hindi namin kayang gawin, pero Panginoon, that you are all powerful, Panginoon. And you can make all things possible, Panginoon. You created the heaven and earth, Panginoon. Ano pa yung hindi mo kayang gawin sa aming mga buhay? Continue to open our hearts, Panginoon, nang makita namin, Panginoon, that we have a powerful God na patuloy, na lumulukob at sumasama sa amin. Na Diyos na hindi nagbabago mula sa panahon ni Abraham, patuloy na gumagawa ng kamanghamanghang bagay hanggang sa panahon ito, sa mga darating pang panahon. Lord, we will worship you, O God. We will trust in you, O God. Hallelujah. Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan,
sana'y hindi nagkulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ating pangawin mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Minsan pa, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. 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 Walang imposible sa'yo. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw,
Patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo ay aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat tighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, sa bawat tighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon, hallelujah. Tunay nang ika'y tapat at walang katulad. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa iyong kabutihan at katapatan. Ikaw ay Diyos na nananatiling tapat, nananatiling mabuti, nananatiling mapagmahal na Diyos mula noon hanggang ngayon. Kay Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Sa aming mga pagkukulang, Panginoon, nananatili ka pa rin tapat. Maraming salamat po, Panginoon. Hindi po namin deserve yung ganitong uri ng pagmamahal mula sa iyo, Panginoon. Pero salamat at patuloy na minamahal mo kami, Panginoon. Yes, Lord, turuan mo ang aming puso na patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. Instill sa aming mga puso that you are God of impossible, na kahit ano'y kaya mong gawin, Panginoon. Pagkat ika'y makapangyarihan, kayo walang katulad. Muli, Ama, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagluwalhati.
Lahat nagtitiwala at nagmamahal sa Panginoon magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Dakila ka aming Ama. Amen. Pwede po bang palakpakan natin muli ang ating Panginoon? Ibigay natin yung pinakamataas na papuri na nararapat para sa isang dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagsamba ngayong umagang ito. At tayo po ay dadako sa isa pang napakahalagang bahagi ng ating gawain, bahagi po ng ating pagsamba, kung saan po ay muli nating inaalaala yung dakilang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kung saan po ay dito natin ipinapakita yung ating pagkilala, yung ating deklarasyon ng ating pananampalataya. No, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 12 at sa mga susunod pang talata. No, kung kayo po ay may mga Bible na dala-dala, pwede niyo pong buksan ang inyong mga Bible sa unang Juan chapter 5. No? Sabi po sa verse 12, simulan po natin sa 11. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Na kanino daw po natin matatagpuan ang buhay na walang hanggan? No? Nasa Kanya lamang pong anak. No? At sabi po sa verse 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang pinagmumulan daw po ng buhay ng walang hanggan ay walang iba kundi si Kristo. At kung nasaan ang anak ng Diyos, walang iba kundi si Kristo. Kung nasaan daw po si Kristo, naroroon ng buhay. At kung saan hindi naroroon si Kristo, ay walang buhay. Kaya napakahalaga mga kapatid na nakakatiyak tayo na nasa sa atin si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan lamang po ng katotohanan ito, makatitiyak tayo ng kasiguraduhan ng ating buhay na walang hanggan. No? Sana po nakukuha natin mabuti ito. No? Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So malinaw mga kapatid na sinasabi po sa mga talatang ating binasa na walang ibang source ng buhay na walang hanggan kundi po ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Na siya pong dahilan, ang nag-iisang dahilan kung bakit po tayo nandito sama-samang sumasamba dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. At ito rin po ang kaisa-isang dahilan kung bakit po natin ginagawa ay napakahalagang bahagi po ng gawain na ito. Ang pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom ng saro. Sapagkat ito po ang sumisimbolo sa sakripisyo po ng anak ng ating Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hayaan niyo pong basahin ko muli ang sinasabi sa unang mga taga-Korinto, chapter 11, verse 23 at sa mga sumusunod na talata. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkalulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro ay pinahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya'y dumating na muli. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka uminom ng tinapay at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol
sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. So nakita niyo po yung relevance ng 1 John chapter 5 dito. Yung katotohanan na tanging kay Kristo lamang po natin matatagpuan ng buhay. At kung tayo separated kay Kristo, wala tayong buhay. In the same way, in the same manner, sinasabi po ng mga talata na binasa natin sa unang Korinto na ating pong laging binabasa, na siya pong basihan siya pong nagiging basihan sa pagsasagawa natin ng bagay na ito. No, malibang tayo nananampalataya, malibang tayo'y tunay na naniniwala sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi doon, wag daw po natin gawin ito. Sapagkat kung hindi tayo naniniwala ay kumakain at umiinom tayo ng hatol sa ating mga sarili. Kaya ang paanyaya sa atin ng Panginoon sa umagang ito, sa bawat pagkakataon po na binibigay sa atin ng Panginoon, na sama-sama natin gawin ang bagay na ito, siguraduhin po natin na tayo ay buong-buong nananampalataya sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Na tayo po ay buong-buong naniniwala na walang ibang daan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggang malibang ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ay sumaating mga buhay. Kaya ang paanyaya niya sa atin ngayong umagang ito, manalangin po tayo ng sama-sama at patuloy nating siyasatin, sabi dito sa binasa natin, siyasatin natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y tunay na nananampalataya sa katotohanan ng itong ipinahayag sa atin ang salita ng Diyos? At kayo po na makakasama namin sa inyong mga tahanan, makakasama po natin sa online, kung kayo po ay kahit may biskwit kayo dyan, at meron kayong juice, grape juice, kung maaari, kung wala naman, kahit tubig o ano, pwede po kayo makiisa sa gawain na ito. Kaya po, ngayong mga oras na ito, inaanyayaan ko, ipikitan yung mga mata at talagang sabay-sabay po tayong manalangin. Sabi dito sa atin ang ating mga sarili. Siguraduhin natin na yung ating pananampalataya ay nandudun lamang sa katotohanan na tanging ang ating Panginoong Hesukristo lamang ang daan upang tayo ay magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, patuloy po namin tinataas ang iyong dakilang pangalan sa aming mga buhay, Panginoon, sa lugar na ito, sa aming pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Walang ibang pangalan, kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo, ang aming kinikilala at aming itinataas sa umagang ito. Amang banal, siyasatin niyo po ang aming mga buhay, ang aming mga puso. Nawa po ay matagpuan mo at makita mo na meron kaming tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan po ng pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Na makita mo po na ang aming buhay ay nakatayo sa katotohanan na siya'y pumarito sa mundong ito upang pagbayaran ang aming mga kasalanan. Na wala kaming kayang gawin sa ganang aming kakayahan, sa ganang aming kalakasan, upang magkaroon kami ng katiyakan sa buhay na walang hanggan, kundi pananampalatayanan at paniwalaan ang natapos na gawa, ang dakilang sakripisyo ng aming Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay na sumisimbolo sa kabayaran ng aming kasalanan. Amang banal, sa umagang ito, sa pagtanggap po namin ng tinapay at ng saro na sumisimbolo sa banal na katawan at banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo, ay pinahahayag po namin ang aming buong pagtitiwala at pananampalataya sa katotohanan ito. Kasama na dito, Panginoon, ang aming buong pananampalataya, pagtitiwala at pananabik sa inyong muling pagbabalik. Kaya sa umagang ito, muli, Ama, dalangin namin sa pagtanggap namin na ito ng ostia at ng saro
ay makapagbigay kami ng kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. Walang ibang dahilan kung bakit namin ito ginagawa, O Diyos, kundi ang aming pagkilala sa iyong natapos na gawa, O Diyos. Muli, maraming pong salamat. Ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan, kailan pa man. Amen and amen. Ito, pwede na po natin i-take. Amen. Papuri po sa ating Panginoon at patuloy po nating ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Good morning po mga kapatid. Mabuti po ba ang araw natin? Praise God dahil tumigil na ang sunod-sunod na pag-ulan. Ngayon ay nandito tayo ngayon, malaya makapagpuri at sumamba sa ating Diyos. Amen po mga kapatid. So ngayong oras po na ito ay patuloy po natin pag-aaralan yung Sermon on the Mount. So last week po, tinalakay po natin yung kabutihan. Yung kabutihan na dapat ginagawa natin sa ibang tao. Diba? Mga kapatid, bakit ba natin kailangan gumawa ng mabuti? Diba? Parang ano ba yung dahilan kung bakit tayo gumagawa ng kabutihan? No? Isa sa dahilan mga kapatid dahil ang Diyos natin ay mabuti. Amen? Tayo ay overflow ng goodness ng Panginoon. Na sinasabi natin, mabuti ang Diyos natin. Kaya nakikita sa buhay natin yung kabutihan ng Diyos na sinasamba natin. Amen? Kaya nga, di ba, gusto ba natin na tayo ay nagiging channel, tayo ay nagiging funnel ng blessing ng Panginoon sa buhay ng maraming tao. Gusto po ba natin yan, mga kapatid? Ay, may ilan na gusto. No? Kasi, syempre, gusto talaga natin maibahagi kung sino yung Diyos na sinasamba natin. At isang paraan yon ng pagbabahagi na maipakita natin, ma-share natin sa ibang tao kung sino ba yung Diyos na sinasamba natin sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Di ba sabi nga, makikita na tayo ay disciple ng Panginoon if dun sa mga good deeds na ginagawa natin. No? Hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo ay maligtas. Gumagawa tayo ng kabutihan dahil tayo ay niligtas na ng ating Panginoon. Amen? So ngayon po, mga kapatid, ay itutuloy po natin yung Sermon on the Mount. Topic po natin ngayon ay tungkol sa panalangin. So, praying church is a powerful church in the Lord. Nag-agree po ba tayo doon, mga kapatid? Sino po ba sa atin ang nananalangin everyday? No? Bakit mahalaga ang pananalangin? Kasi sa pananalangin, dito tayo nagkakaroon ng connection sa Panginoon. Dito natin mas nalalaman ano ba yung will and purpose niya sa ating buhay. Kaya, questionable mga kapatid na tayo ay nabubuhay ng hindi nananalangin. Mahirap yun. No? We can say na tayo ay sumusunod sa Diyos, tayo ay nagsiserve sa Diyos kung tayo ay hindi nananalangin. No? Kaya napakahalaga at importante ng pananalangin sa buhay po natin bilang mga lingkod ng Diyos. Amen? So ngayon po tatalakayin natin, ano ba yung panalangin na itinuturo sa atin ng Panginoong Jesus dun sa Sermon on the Mount? Mga kapatid, every time na tayo ay nagpe-pray, maganda na tinitingnan natin ano ba yung kalalagayan ng puso natin towards God. Ano yung laman? Ano yung layunin ng ating panalangin? Bakit ba tayo nagpe-pray? Nakuha po natin mga kapatid.
ano ba yung nilalaman talaga ng puso ko kapag ako ay nanalangin? Di ba? Mga kapatid, kaya po ba nating hindi kausapin yung mahal natin sa buhay? Parents natin, anak natin, asawa natin, kapatid natin. Nagagawa po ba natin yun? Nakakayanan po ba natin yun? Unless magkagalit no? Unless magkaaway, no? Pero, napaka-imposible, mga kapatid, na hindi natin kausapin yung mga mahal natin sa buhay. So, same thing din, mga kapatid, na mahal natin ang Panginoon. That's why we have yung constant communication sa Kanya through prayer. No? Kaya mahalaga, mga kapatid, na tinitingnan natin ano ba yung kalalagayan ng puso natin kapag tayo ay nananalangin. Di ba ayaw natin yung kausap natin ay kinakausap tayo ng wala sa puso yung sinasabi. Di ba? Nakukuha po ba natin, mga kapatid? No, kaya mahalaga at ma-check natin ano yung laman ng puso natin when we are praying. May isang character sa Bible, mga kapatid, na pag titingnan natin yung laman ng puso niya, he is broken, transparent, and he is very honest pagdating sa Panginoon. And he completely surrendered talaga yung buhay niya sa Diyos. Sino tong tao na to? Siya si King David, no? A man after God's own heart. Makita natin kung nabasa natin yung Psalms, yung sa Samuel, kung gaano siya ka-broken, kung gaano siya ka-honest. Lahat ng nangyayari sa buhay niya, idinudulog niya sa Panginoon. No? At maganda doon, talagang lahat ng gagawin niya ay sinasangguni niya sa Panginoon. Ano yung makikita natin doon? He is broken and humble. Sa Psalms 51 verse 17, sabi po dito, ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. No? Kahit na siya ay hari, hindi siya nagmataas sa Panginoon. Nalaman naman natin, di ba? Nabasa naman natin, alam naman natin yung story ni King David, na kahit siya ay hari, nakita na, nag-sackcloth siya, kung paano siya nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. At saka, hindi siya nagmamataas. Lahat ng decisions niya, though may mga decisions siya na sarili niya lang hinasunod, kaya nagkamali siya. Pero, sa kabila ng mga pagkakamali niya, ay ganun siya ka-humble na bumalik sa Panginoon. Kasi ang tendency, mga kapatid, kapag tayo ay nagkakamali, ay lumayo sa Diyos Tama po ba? Kapag tayo ay nagkakamali, ay saka na lang ako lalapit sa Diyos. Parang di ako karapat-dapat. Naalala niyo si Eva at Adan nung nagkasala sila? Nagtago sila sa Diyos Tama po? So, nature ng tao na kapag ang tao ay nagkakamali o nagkakasala, sila po ay lumalayo sa Diyos. Pero nakita natin yung heart ni King David na kahit na ang laki ng pagkakamali niya, ay ganun siya nagpakumbaba. Ganun siya nanalangin sa Panginoon. So, yun po. And yung pangalawa po na makikita natin sa heart niya na ganun din yung maging heart din natin kapag tayo ay lumalapit sa Diyos, yung maging honest po tayo. Tama po, mga kapatid. Na maging tapat po tayo sa harapan ng Panginoon. Na ganun din yung maging puso natin. Na tayo ay tapat. Na wala tayong itinatago. No? Sabi po sa verse 3 ng chapter 51 ng Psalms, mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan laging alaala. Verse 4, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalala ng ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. No? Kasi kapag hindi tayo magiging honest, ay hindi tayo makikure, lalo na kapag meron tayong sakit sa puso. I mean, yung meron tayong dala-dala
No, tulad ni King David, inamin niya sa Panginoon na siya ay nagkasala, siya ay nagkulang, at alam niya na ang Diyos lang ang makakapagpatawad sa kanya at makakapagpagaling sa kanya dun sa mga nararanasan niya, makakatulong sa kanya dun sa mga nararanasan niya. No? He stopped hiding his sin and admit his full guilt. Di ba? Kapag tayo ay nagkakasara, nagkakaroon tayo ng guilt eh. Di ba? Ay sister, ay brother, ay parang di mo na ako makaka-attend kasi ganito yung nangyari sa akin. Nag-away kami ng mister ko. Di ba? May mga ganong instance sa atin na kapag tayo ay feeling natin. Di ba? Kaya nga minsan, huwag tayong masyadong magpadala dun sa nararamdaman natin. Ilapit natin siya sa ating Panginoon. No? Maging honest tayo. Dahil kapag hindi tayo magiging honest, ay hindi tayo makikure ng Panginoon sa anuman yung sakit na dinadala natin yan. Physically man yan, spiritually man yan, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ay importante na maging honest tayo sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? So, iyan yung, kumbaga, ganito natin sasaliksikin yung estado ng buhay, yung puso natin kapag tayo ay lumalapit sa Diyos. Ano yung laman, ano yung layunin ng panalangin natin. And number 3 po, makita natin dito yung desperate for God. He's very desperate po. No? Sabi sa Psalms chapter 51 verse 10 to 12, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ang bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas ibalik, at ako po'y gawin mong tapat. Mga kapatid, alam ni King David na ang Diyos lamang ang makakapag-fix, no, nung mga nasira sa kanya. No, he cannot fix yung mga bagay na nagawa niyang pagkakamali. No, that's why he begs for God na bigyan siya ng brand new and clean heart at ma-restore yung connection sa Panginoon. No, iyon yung naging prayer niya sa Panginoon. Nabigyan siya ng malinis na puso at ma-restore yung connection niya. Kaya yung prayer, mga kapatid, ito po ay connection natin sa Panginoon. No? Ang pananalangin ay hindi lang siya one way na sasabihin lang natin kung ano yung maibigan natin. Dapat marunong din tayong makinig kung ano yung sinasabi sa atin ng Diyos. No? Mamaya, mas makikita pa po natin kung ano yung kahulugan ng pananalangin. So, bakit kailangan, mga kapatid, na tinitingnan natin yung kalalagayan ng puso natin? Because without checking our heart, mga kapatid, yung focus natin ay nagiging ganito na lang, getting what we want. Kung ano na lang yung gusto natin, yun yung nagiging focus ng prayer natin. Lord, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. No? Pagka hindi daw po natin chine-check yung heart natin, Lord, ito ba yung layunin mo? Ito ba yung gusto mo? Ito ba talaga yung kalooban mo? No? So, kapag hindi daw po natin chine-check yung heart natin, is nagiging ganun lang yung laman ng prayer natin. We want to get kung ano lang yung gusto natin. No? Pero kapag po, chine-check daw po natin yung laman ng heart natin when we are praying, ito yung nagiging focus po ng ng prayer po natin, becoming who God wants us to be. Yung gusto natin na, yung nagiging laman ng prayer natin, Lord, ano yung gusto mo? Diba? Ganon din yung laman ng prayer ni Jesus eh. Not my will, but your will be done. No? So, ano pa po? Yung view of God, without checking our heart, yung tingin natin sa Panginoon is like a vending machine. Nakakita na po ba kayo ng vending machine? Yung hinuhulugan ng coin, tapos mamimili ka kung ano yung gusto mong kunin. No? Ganon daw po yung nagiging pananaw natin kapag hindi tama yung ating puso at hindi tama yung kalalagayan ng puso natin kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos. Na kinukuha lang natin kung ano yung gusto natin. At
Kapag naghulog tayo ng coins, like vending machine, naghulog tayo ng coin, ay kukunin natin kung ano yung gusto natin without asking na ito ba ay okay, ito ba yung tama, ito ba yung nais talaga ng Panginoon sa buhay natin. So, kapag naman po tama yung puso natin, ang tingin natin sa Panginoon ay is loving God. No? Kasi kung magiging tama po yung puso natin pagdating sa pananalangin, makikita po natin na yung Father will love us, na alam natin hindi niya ibibigay yung mga bagay na makakasama sa atin at ibibigay niya yung mga bagay na ready na tayo. Tama mga kapatid? Na minsan di ba, naiinip tayo, Lord, bakit hindi pa dumadating, or bakit hindi pa nangyayari, o bakit hindi ko nakukuha yung mga ganito, ang dami ko naman ng everyday ko naman siyang pinagpe-pray. Pero naging tama ba yung heart natin, yung naging question natin, yung naging prayer natin? Lord, ito ba yung will mo? I-reveal niyo po sa akin kailan yung right time, kailan yung ano yung dapat kong gawin, ano dapat yung maging laman ng puso ko. No? Tapos po mga kapatid, kapag hindi daw po tama yung puso natin pag tayo ay nananalangin, we stay the same. Yun yung nagiging resulta. Same lang din tayo, hindi tayo natatransform. Pero kapag po tama yung puso natin, we are changed inside. Nababago po yung character natin towards dun sa situation. Tama? Bakit mga kapatid, ewan ko kung na-experience nyo din yun, na may mga bagay na parang paulit-ulit na nangyayari sa atin at hindi tayo natututo. Tama ba, mga kapatid? O ako lang yung may ganong sitwasyon, no? Ulit-ulit nang nangyayari, parang hindi ako natututo. No? So, maging tama yung heart natin. Lord, ano yung gusto mong matutunan ko kung bakit nangyayari to sa buhay ko? Bakit ako dumadaan sa gantong sitwasyon? No? So, through prayer, mga kapatid, nagkakaroon talaga ng transformation sa puso natin. Tama po, mga kapatid? So, ano ba yung tinuturo ng ating Panginoong Hesus pagdating sa pananalangin? So, sabi po dito, paano tayo mananalangin? Paano nga ba? Sabi po, huwag tayong maging pakitang tao or mapagkunwari. No? Sabi po sa Matthew 6, 5-6, kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin na katayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. No? Sabi po dito, huwag daw po tayong maging pakitang tao or mapagkunwari. 'Di ba si King David, hindi niya naman ginawa 'yon para magpakitang tao na hari ako, ganito ako mag-praise, ganito ako mag-worship, ganito ako mag-pray. Hindi, kasi personal relationship niya sa Diyos, yun yung yun yung conviction sa kanya. No? Hindi niya ginagawa yun para sa ibang tao, para sa applause ng ibang tao na makita nyo na I'm prayerful, ganyan. No? Huwag daw po tayong maging pakitang tao tulad ng mga mapagkunwari. No? So nakita po ba natin yung image dyan? Sabi, yung mga Pharisees po ay they like to pray sa synagogues and sa mga corner ng street para makita ng tao na sila ay nagpe-pray. And sabi po dito ay tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ano yung gantimpala na to? Ito yung applause ng mga tao, yung praise ng mga tao. Na nakikita ng mga tao na wow, parang ang babait nitong mga religious leaders na to. So, their word was people's praise, no? Kasi gusto nila na sila ay pinapupurihan ng mga tao. So, iyon po yung mga mapagkunwari at pakitang tao na kapag tayo ay nanalangin ay
gusto lang natin na makita ng ibang tao na tayo ay nananalangin. So hindi daw po ganon. Tayo po ay maging honest and open sa ating Panginoon. Ano pa po? They wanted attention at nakuha naman nila to. Di ba? But they received nothing from God because they only pray for show. No? Kaya tayo, kapag tayo ay nananalangin, ay talagang ang maging puso natin ay may matanggap tayo sa ating Diyos. No? More than dun sa ma-answer yung prayer natin, maibigay niya yung mga hinihingi natin, ay magkaroon talaga ng pagbabago sa puso po natin. At may matanggap tayo mula sa ating Diyos. No? Yung pagkakaiba po ng mga performative prayer at saka yung secret prayer. Yung performative prayer, mga kapatid, ay performance. No? Pero kapag talagang nagpe-pray tayo ng mula sa puso natin, tama yung puso natin, nagkakaroon talaga ng transformation. No? So, yung performative prayer po, it focus on words. No? Seek applause and builds pride. Ay, kasi, magaling ako mag-pray. Ganito ako kahaba mag-pray. Ito yung mga sinasabi ko. No? Hindi daw po ganon. No? At ang Panginoon po ay nakatingin sa ating mga puso. Sabi po, kapag tayo ay nananalangin na may tamang puso, it focus on heart. Seek connection and build peace. No? Na tayo, kaya tayo nananalangin, we want yung connection natin sa Panginoon. Gusto nating malaman na ano ba ang nais ng Panginoon, ano ba ang kalooban ng Panginoon. Tama po, mga kapatid, na hindi tayo nagpe-pray para masabi na tayo ay nagpe-pray. No? Kasi it's our personal connection sa Panginoon and relation sa Panginoon. Amen? No, tayo po ay may relasyon sa Diyos. Hindi pwedeng ako yung makapag-define kung gaano tayo kalalim sa yung relasyon mo sa Diyos. Ikaw yung makakapagsabi nun. Kasi ikaw yung may personal na relasyon sa Diyos. Tama po, mga kapatid. And number 1 is yung communication natin sa Panginoon. No? Walang relasyon na nag-work without communication. Tama po ba? Hindi pwedeng sabihin na, ay, mahal kita, sige, kahit di na kita kausapin. Pwede po ba yan? Ay, mahal kita, sige po, provide ko na lang lahat ng needs mo. Pero wag na tayo mag-usap. Pwede po ba yun? Ang kabaliktaran pa nga nang nangyayari, without communication, is nasisira yung relasyon. No? Kaya po napaka-importante ng prayer sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Dahil ito yung connection natin sa Panginoon. Amen? Sabi po sa Luke 18:9-14, ito po yung parable ni Jesus. No? Isa sa parable na tinuro ni Jesus. Sabi po, basahin po natin. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. May 2 lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. So, sinabi po ni Jesus itong parable na ito doon sa tao na ang tingin niya sa sarili niya ay matuwid. No? Meron daw pong 2 tao na pumasok sa templo. Ang isa po ay pariseo at ang isa po ay maniningil ng buwis. Tuloy po natin. Tumayo ang pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng ibang na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil na buwis na ito. Grabe, no? Judgmental, no? No? Meron po ba sa atin dito nagpe-pray tayo? Lord, salamat po kasi hindi ako katulad ni brother at ni sister. Nakita ko nga po siya nung nakarang araw nag-post siya Nahusgahan na no? No? So, ayun, nakita po natin yung pagiging judgmental at yung tingin nung pariseo sa kanyang sarili ay matuwid kaysa sa iba. No?
Ano pa? Ito pa yung sinasabi niya. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Nagtatites, no? Nagbibigay ng ikapo. At 2 beses nag-aayuno, no? Iyon yung kanyang pinagmamalaki sa kanyang panalangin. Samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinabi ko sa iyo, ang lalaking ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, number 1 key po, ang master key po ng effective prayer is humility. No, kapag ang tingin natin sa sarili natin ay mataas at ngunit nangahamak naman tayo ng ibang tao, ay di po yan kinalulugdan ng ating Diyos. No? Humility is the master key to effective prayer. Without humility, prayer fails. No? Tulad nga nung binanggit natin kanina, kung tayo ay hindi magiging honest, kung yung puso natin ay full of pride, Lord, nag-aayuno ako 2 times a week. Tapos nagbibigay ako ng tithes ko, nagbibigay ako ng 10% ng aking kinikita. So, iyon yung mga bagay na pinagmamalaki ng pariseo sa kanyang panalangin. No? Hindi nga siya nag-ask ng forgiveness Di ba? Pero samantalang yung isa na tax collector, di ba? Hindi siya makatingin sa taas dahil tingin niya talaga sa sarili niya ay makasalanan. Sabi, dinadagukan niya nga yung kanyang dibdib Di ba? Talagang naging honest siya at sinabi niya sa Panginoon na siya ay makasalanan. Ano yung sinabi sa huli ni Jesus? No? Sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos. No? Ang Diyos lang po ang makakatulong sa atin, no? So without humility, prayer fails. Without humility, no connection. So kapag po walang connection, we talk to ourselves and not God. No? Minsan, kapag wala pong connection, di ba? Akala natin naririnig tayo ng kausap natin. Tama po ba? Na-experience yun na po ba yan? Salta kayo ng salta, ang haba na nung sinabi nyo, pero wala palang internet, wala palang connection, or naputulan ng connection, hindi niya naiintindihan. Di ba? Kapag walang connection, kinakausap lang natin yung sarili natin. No? So without humility, wala pong connection. No? And without humility, no forgiveness. We hide our flaws so we can't receive mercy. No, dahil tingin nung pariseo na siya ay righteous, siya ay ganito yung ginagawa niya, ay walang humility, at meron po ba dito sa atin na hindi na nagkakasala? Lahat naman tayo nagkakasala. Lahat naman tayo ay may mga pagkukulang at pagkakamali pa rin na nagagawa. No, no one is righteous. No? No, kapag ganun daw po, yung puso natin, walang pagpapakumbaba, ay walang kapatawaran. No? Tapos ano pa po, wala pa pong growth. Hindi tayo nag-grow. Pride keeps us trapped in self-righteousness. Ay, ganito ko, hindi ko na kailangan yan. Di ba? Nakuha niyo po yung point na, nagtatites naman ako, okay na yan. Minsan ang dahilan natin ay committed naman ako sa ministry. Ay nagmi-minister naman ako. Siguro naman, sapat na yun. Diba? Siguro naman ay nakikita na yun ng Panginoon na karapat-dapat ako. No? Pero mga kapatid, ang gusto ng Panginoon yung mapagpakumbabang puso at tapat na puso. Amen? Yan po yung nais ng Panginoon. Wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Lahat po ng meron tayo ay, yan po ay katiwala lamang. Kaya nga po sa ating paggawa ng mabuti, hindi po natin ito dapat ipagdamot. Bakit? Sa Diyos po nagmula yan. No? Wala po tayong may pagmamataas, wala po tayong may pagmamalaki. At
pagharap po natin sa Kanya, tatanungin niya tayo, o anong ginawa ko sa pinagkatiwala ko sa iyo? Ay, pinagdamot ko po. Di ba? Ay, hindi. In-enjoy ko po, di ba? So, lahat ng meron tayo ay, yan po ay kaloob ng Panginoon at magamit ito para sa Kanyang kapurihan. No? Kaya tayo ay maging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sabi nga po, God resists the proud but gives grace to the humble. Amen? Amen po ba? No? Gising pa po ba? Ano pa po? Una, wag po tayong maging pakitang tao. Kailangan maging tapat tayo sa harapan ng Panginoon. Ng pangalawa po ay iwasan po natin yung paulit-ulit at walang kabuluhang salita. No, sabi po sa tuloy po natin, yung sa Matthew 6 verse 7 to 8, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Yung mga hentil, mga kapatid, sila yung mga lahi na outside doon sa Israel, no? Sa Jew, no? Mga Hudyo. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. So wag daw po tayo gumamit ng paulit-ulit na salita. No? Hindi kailangan mahaba o paulit-ulit na salita para lang pakinggan tayo ng Diyos. No? Hindi natin sasabi na dahil mahaba tayong mag-pray is napakinggan tayo ng Panginoon. So, sinasabi ko lang dito, sinasabi ko dito na hindi ko pinagbabawal na mag-pray tayo ng mahaba. Ang sinasabi ko lang dito is, baka minsan, namamali na tayo ng motibo or pinagbabasihan na lang natin yung haba ng prayer para masabi natin na pinapakinggan tayo ng Panginoon. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? No, hindi po pahabaan, kundi yung sa puso po talaga, no? Kasi kung minsan ay paulit-ulit, di ba? May mga prayer na paulit-ulit. Minsan nga pag paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit ka naman, narinig ko naman. Pag may kausap tayo, paulit-ulit ka naman. So, wag daw po tayo paulit-ulit tulad ng ginagawa ng mga hentil. So, ang ating pong Panginoon ay hindi siya tulad ng Diyos-Diyosan na kailangan pa natin mag-alay ng kung ano-ano para lang masabi natin na tayo ay pinakikinggan ng Diyos natin. Tama po, mga kapatid. So, hindi natin kailangan mag-alay ng kung ano-anong usok or ano-anong sacrifice para masabi natin na tayo ay pinapakinggan ng ating Panginoon. Tama po? Kasi sapat na po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo para mapanumbalik tayo dun sa connection. No? Dun sa tayo ay magkaroon ng karapatang tumawag sa ating Panginoon bilang Ama. Okay? Sabi po sa John 14:13 to 14, at anumang hilingin ninyo, wala po ata dyan, ano? Sabi po, at anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo sa anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Ito po yung sabi ni Kristo. No? Kaya sapat na po yung ginawa ng ating Panginoong Kristo na siya ay nasa kanan ng Ama. Di ba? Siya yung mediator natin. Hindi kung sino-sinong tao tayo lalapit or kung sino-sino tayong santo lalapit para masabi natin na pinapakinggan yung ating panalangin. No? Sa Panginoon Diyos tayo, we can pray directly to God. No, kasi kung tayo ay lalapit pa sa ibang, kumbaga, idudulog pa natin sa kung kani-kanino, parang sinasabi natin na hindi sapat yung ginawa ni Jesus Christ. Diba? Binigyan niya nga tayo ng way na tayo ay directly makausap ang Panginoon. No? Pero kung minsan talaga makulit lang din talaga tayo, no? Hindi natin talaga makuha na yun yung ginawa ng Panginoon para sa atin. And yun yung blessing to, mga kapatid, na wow, kahit pala ako ay may mga pagkukulang, pagkakamali, I can pray directly to God na ako'y pakikinggan niya. Unlike before, nung Old Testament, mga kapatid, kailangan pa nila mag-alay ng kung ano-ano
para sila ay makadulog sa Diyos. Pero sapat na yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo na inialay niya yung kanyang sariling buhay para tayo ay magkaroon ng direct access sa trono ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Nagagalak po ba tayo doon? No? Mag-pray tayo directly to God. Okay? So, sabi po sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Why? Kasi anak tayo ng Diyos eh. Bakit lalapit pa tayo kung kanay-kanino? Tinuring nga niya tayong sariling anak. Di ba? Ano pa po? Sabi sa Romans 8:14-15, ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin ng inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Hindi daw po Espiritu ng pagkatakot yung ating tinanggap, yung tinanggap po natin ng ating Panginoon. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Diba, mga kapatid? Iyan yung nagawa ng pagsasakripisyo ng ating Panginoong Jesus na tayo ay tinawag, itinuring ng Panginoon bilang Kanyang mga anak. Amen, mga kapatid? No? So, ma-enjoy talaga natin yung pakikipag-usap natin sa ating Ama. No? Alam na niya ang kailangan natin. No? Bago pa tayo magsalita, bago pa tayo magsimula manalangin, alam niya na yung mga kailangan natin. No? Kilala na niya kung ano yung laman ng puso natin. No? Manalangin tayo ng simple at tapat. Kausap natin ang Ama na nagmamahal sa atin. Amen? So, tuloy po natin. So, ito po yung inihalimbawa ng ating Panginoong Jesus kung paano po tayo manalangin. Sabi po sa verse 9, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. No? Yung pagsamba at pagpupuri, yung adoration, yung ina-adore natin kung sino ba yung Diyos natin. Kapag tayo daw po ay manalangin, ay nadudoon yung pagsamba at pagpupuri natin sa ating Diyos. No? Pagkilala natin sa Kanyang kabanalan, no? Sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang pamamahala bilang Diyos sa buhay po natin. No? Sa verse 10 po, yung dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Yung pagsuko po at pagpapasakop natin. No, yung kalooban niya yung maganap at mangyari, hindi lang yung gusto natin. No, hindi lang tayo parang bumibili sa vendo machine na isa-select lang natin or piliin lang natin kung ano yung gusto natin. Pero nandoon po yung pagpapasakop at pagsuko ng ating buhay na yung hindi yung will natin yung mangyari, hindi yung kagustuhan natin, kundi yung kalooban at kagustuhan ng Panginoon yung mangyari at maganap po sa buhay po natin. Sabi po sa verse 11, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. No, yung pananalangin po natin sa provision ng Lord, no? Yung pangangailangan natin sa araw-araw. Sabi po dito, pangangailangan. Hindi yung iba kasi yung needs natin dun sa wants natin. No? At saka yung pangangailangan natin like sa physical na pangangailangan like yung trabaho natin, bigyan niyo po kami ng ganito, ng customer or sa mga nagbi-business, ng sales, at saka yung pagkain na mismong kakainin. No? Pero sabi po ng ating Panginoon na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay tayo dun sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng ating Diyos. No? So, kapag tayo po ay manalangin, hindi lang yung sa physical na needs natin, especially dun sa ating spiritual needs. So, nagiging laman po ba yun ang prayer natin, mga kapatid? Lord, I want to know you more. Lord, ano yung gusto mong ituro sa akin ngayong araw? Diba? So, ganun po ba yung nagiging laman ng prayer natin? Na, Lord, sa akin pong pagbabasa ng Biblia ay mas lalo pa po kitang makilala
At hindi lang to maging aral, kundi ito din yung maging buhay. Magamit po yung buhay ko para sa buhay ng maraming tao. No? So, ganun po. Hindi lang siya sa physical. And pati po sa spiritual. Amen, mga kapatid. Alam naman po natin siguro yung pakiramdam na tayo ay nagugutom. Gagawin natin ang lahat ng paraan para po tayo ay makakain. Kaya po wag nating hahayaan na yung spirito natin ay magutom at mangayayat. Kapag po ang isang tao ay nagugutom or hindi nakakakain, bumababa po yung kanyang immune system. Mas madali po siyang dapuan ng sakit. So, same din po ito sa ating spirit. Kapag po hindi natin siya napapakain ng salita ng Diyos, ay mas madali po tayong magkasala at matukso. No? Kaya po yun yung maging laman ng panalangin natin. Kasi po yung battle, hindi naman siya sa physical eh. Sa spirit po talaga yung battle eh. Gagawa at gagawa yung kaaway ng, o ang diablo ng paraan para tamarin tayo, para magkaroon tayo ng maraming dahilan para wag ka na muna mag-pray, wag ka muna mag-devotion, or wag ka muna umattend. No? Minsan, babaliwala na sasantabi natin yung higit na mas importante. No? Kasi eternal to, mga kapatid eh. Yung physical natin, temporary lang to. No? Mga swerte, ano lang tayo? Huwag tayo maniwala pala sa swerte. No? Blessed na tayo kung umabot tayo ng 80 years old or above, di ba? Pero napakabilis po ng panahon, lilipas at lilipas po. Kahit anong pagpapaganda at pag-exercise, yung pagpaayos natin ng physical na appearance natin. Pero kung yung spirit po natin ay nangangayayat na, di ba? Eternal po yun, mga kapatid. No? Tuloy po natin sa verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Yung paghingi po natin ng kapatawaran. Bro, di ba sabi once and for all, tayo ay pinatawad na ng ating Diyos. Bakit kailangan pa natin humingi ng kapatawaran? Yes po, tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Pero dahil tayo ay may relasyon sa Diyos, tayo po ay nagkakamali pa rin. Tama ba? So, judicially talaga ay tayo po ay pinatawad. Parang tayo po ay tinuring na anak. O kahit anong pagkakamali at pagkukulang mo, anak ka na. Pero kailangan mo pa rin humingi ng kapatawaran sa nagawa mo. Bakit? Kasi yung pag-amin natin ng pagkakamali is sign talaga na tayo ay nagpapasakop sa ating Diyos. No? Di tulad nung pariseo kanina, sa binasa natin, ay, nag-aayuno ko 2 times a week, di ba? Nagtatights ako. Hindi ako tulad ng ibang tao na nangangalo niya, nagnanakaw, or nagsisinungaling. Di ba? Kino-compare niya yung tingin niya na mas matuwid siya kaysa sa iba. No? At kapag po tayo ay humingi ng kapatawaran, ang Panginoon po natin ay mabuti at tayo po ay kanyang patatawarin. No? Di ba kapag sa isang relasyon, kapag merong hidwaan, ano nangyayari? Hindi nag-uusap, di ba? Hindi nag-uusap. Sarap-sarap ng ulam nyo, kaya lang, hindi kayo sabay kumain. Diba? Tapos aalis kayo, hindi nyo ma-enjoy kasi merong unforgiveness. Di ba? Yung dapat na na-enjoy ay hindi ma-enjoy. No? Yung dapat nakaka-capture nyo may mga moment na may mga memory na nasa-save dapat, di ba? Pero dahil merong unforgiveness ay hindi nangyayari. No? Sabi po dito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. No? Importante po na tayo din ay marunong magpatawad. Mamaya po, mamaya makikita natin bakit importante na tayo ay humihingi ng kapatawaran. No? Verse 13 po, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. No? Yung protection po ng Diyos sa atin. No? Yung paghiling po natin ng gabay sa bawat pagsubok. Siyempre, tayo nandito pa rin. Susubukin at susubukin pa rin tayo. May time na tayo ay matutokso. Tutuksohin. Hindi pala matutokso. Tutuksohin. Pero dahil tayo ay humihingi ng karunungan sa ating Diyos, humihingi tayo ng gabay, ay napapagtagumpayan po natin. Nakakayanan po nating takbuhan o layuan kung ano man yung tukso na nangyayari po o nagaganap po sa ating buhay. Ito po, bakit po mahalaga yung pagpapatawad? Sabi po sa Matthew 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ng inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So that's why importante po mga kapatid yung pinapatawad po natin yung ating kapwa. Dahil kung di po natin kayang patawarin yung kapwa natin, paano po tayo papatawarin ng ating Diyos? Di ba? Ang pagtatanim ng sama ng loob ay nagiging hadlang sa pakikipag-unayan sa Diyos. Di ba? Nandito tayo sa church para mag-worship. Tapos nakita natin yung kapatiran natin na may sama tayo ng loob. Nasira na yung araw natin. Di ba? May ganun po ba? Pero don't worry, wala naman pong ganun dito sa atin. Example lang po. Amen mga kapatid? So tayo po ay magkaroon ng pagpapatawad sa nakasakit sa atin. Tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. No? So yun po yung tignan natin. Huwag na natin tignan kung ano yung sakit na nagawa sa atin. Ang tignan po natin kung gaano tayo pinatawad ng ating Diyos. Dahil kung titignan natin, tayo nga na grabe yung kasalanan natin, ay pinatawad ng Diyos. Paano pa natin hindi mapapatawad yung kapwa natin? Amen? Sabi po sa Mark 11:25, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. No? Mahirap mag-serve ng meron tayong sama ng loob or hinanakit or may mga unforgiveness sa puso po natin. Kasi nagiging hindrance po ito para hindi talaga mangyari at maganap yung kalooban ng Diyos dun sa ginagawa natin. Ganun po siya kahalaga sa buhay natin bilang anak niya. No, sabi po sa Colossians 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At maraming pang verses ang nagsasabi na magpatawad tayo. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay mapagpatawad. So yun lang naman po yun mga kapatid. Gumagawa tayo ng mabuti kasi ang Diyos natin ay mabuti. Nagagawa natin magpatawad kasi ang Diyos natin ay mapagpatawad. No? Hindi natin to kaya sa ating sarili pero dahil may Diyos tayo na ganun, ay magagawa po natin yan. Amen mga kapatid? So yun po yung maging laman ng heart natin whenever we are praying, na magkaroon talaga tayo ng honest, surrendered heart, na maging open tayo sa ating Panginoon. And yung connection na doon po, yung communication para mas lalo po natin maunawaan yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen po? So, sino po sa atin nais na yung talagang yung ginagawa natin everyday, yun yung will ng Lord? Nais po ba natin yan mga kapatid? So, maging prayerful po tayo. Huwag po natin kaliligtaan yung pananalangin. Dahil ito po ay tulad ng backbone po, no? Ganun po siya kahalaga. Hindi po tayo makakatayo bilang mga anak ng Diyos or bilang sumusunod, bilang mga lingkod ng Diyos kung tayo po ay hindi nananalangin. Amen? Sige po, tayo po ay tumayo. At tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Dear Heavenly Father, pinupuri ka po namin sa kadakilaan nyo, sa kung sino ka sa buhay po namin, yung inyong pagka-Diyos sa aming mga buhay. At Lord, salamat po sa aral na itinuro nyo po sa amin. Lord, we believe na hindi lang to reminder, kundi ito yung nais nyo na maging buhay po namin.
na kami po ay magkaroon ng constant communication po sa inyo. Dahil ito po yung way para mas lalo pa pong lumalim yung aming relasyon sa inyo, na mas lalo po namin maunawaan kung ano yung will and purpose niyo po sa aming buhay. Lord, anumang mga bagay na nagiging hindrance para kami ay makalapit sa inyo, yung pride, alisin niyo po yun sa aming mga puso. Kundi ang makita niyo po sa aming puso ay yung pagiging open namin, pagiging honest, and pagiging raw po namin na talagang we are willing na ibaba ang lahat sa buhay po namin para masunod lamang yung kalooban mo, Panginoon. At Lord, magamit niyo po yung buhay namin para sa inyong glory and honor, Panginoon. At Lord, dalangin po namin sa lahat po ng aming ginagawa, sa trabaho, sa pag-aaral, yung relasyon namin sa family, sa lahat po ng aming mga pinagkakaabalahan, sa negosyo, ay magawa po namin yung kalooban mo sa lahat ng mga bagay na pinagkatiwala niyo po sa amin. Lord, kaya po ito yung dalangin namin, Panginoon. Not our will, but your will be done po, Panginoon, sa aming mga buhay. Na hindi po yung gusto namin yung mangyari at maganap, kundi kung ano po yung gusto nyo. Hindi po yung pangarap namin, kundi po yung pangarap na gusto nyo sa aming mga buhay, sa aming mga anak, sa aming pamilya, sa mga taong nakapaligid po sa amin, Panginoon. Lagi nyo po kaming turuan, lagi nyo po kaming turuang magpakumbaba, na kilalanin na ikaw yung Diyos na nagbigay po ng lahat ng ito para sa amin. At magamit lamang po ito para sa inyong kaharian. Lord, maraming salamat po at binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat dahil ikaw ang Diyos na nagpatawad po sa amin. Lord, dalangin din po pala namin na kung meron mga unforgiveness po sa aming mga puso, ay talagang help us na mapatawad po sila. Ayaw po namin na maging hinder ito para hindi po namin ma-enjoy yung presence mo, hindi po namin ma-enjoy yung mercy mo, yung will niyo po sa buhay po namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na matutunan po namin magpatawad sa mga taong nakasakit po sa amin, tulad ng pagpapatawad niyo po sa amin, Panginoon. Muli po, Lord, binabalik po namin sa inyo pinakamataas na papuri pa sa salamat. In Jesus' name, Amen. God po. Purihin po ang ating Panginoon. Muli, tayo po ay magbigay ng papuri at pagluwalhati sa ating Panginoon. Hallelujah! Nangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di nagkatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di natitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di napipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging naan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di natitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, oh napakabuti. Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang, sapat na
higit pa. Niyaya mo'y sagana at tumaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Inaya mo'y sagana at tumaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Minalo mo'y sagana. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Ligaya mo'y sagana at tumaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Amen. Praise the Lord. Sapat na, higit pa. No? Napakabuti po na ating Diyos. Amen. So before I give the benediction ngayong umaga pong ito, I just wanted to announce a couple of quick announcement po. On this coming Saturday, yung ating pong worship night. No? So I invite everyone na samahan niyo po. Magsama-sama po muli tayo dito this coming Saturday, 6 p.m. para po sa ating worship night. And then, ngayong umaga pong ito, we would also want to call on ang ating senior, literal na senior na pastor po, because sa ating Pastor Beto po is celebrating his birthday today. No? So, pwede po niyong ihabol yung mga pagbati niyo, mga regalo niyo. We will just pray for him. And also, kasabay po niya nagsiselebrate ng kanyang kaarawan ngayon ay si Jemima, yung panganay ni Kuya Bebo. Kaya lang, doon sa taas. Baka meron pang ka-birthday si Ama dito. Meron ba? Wala. Si Jacob kahapon, yesterday. Pwede. Now, let's call on yung ating pong mga bless kayo. Kasabay niyo si Pastor nag-birthday, may pagpe-pray kayo. Biro lang po. No, pinag-pray po namin kayo parati. So can we have quickly pray for them this morning? Invite si Tita Ann po to pray para po kay Pastor Beto. Jem, go tara, bilis. No, just a quick prayer for them. No, they are celebrating their birthday today. No, si Ama po ay 67 na. Praise God, 67. Yeah, 67. Ay, baliktad pala, 76 pala. 76. Okay, yeah. So, again, pwede pa po kayong maghabol na regalo nyo. Jem, tara. Si Jacob, tara. Nahihiya si Jacob. Daddy mo na daw magpe-pray sa'yo mamaya. Tara, Jem. And si Sister Ann to quickly, pray for them this morning po. Yeah, apply natin yung prayer. Ayan, sige po. Pwede po nating iunatan yung ating mga kamay para sa kanila. Yes, Father God, sa umagang ito, maraming salamat po sa iyo, Ama, sa buhay ni Pastor Beto, sa buhay ni Mimay. Father, nagwagalak po ang aming mga puso na nakita po namin ang iyong kabutihan sa kanilang mga buhay.
na palagi po namin silang nakakasama, Panginoon, na naglilingkod at nagpapagamit sa iyo. Sila ay naging sila dahil sa biyaya at pag-ibig mo sa kanilang buhay, na ang kanilang mga bagay na mula sa iyo ay nai-impart nila, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Na lubos naming pinagpapasalamat sa iyo, Ama, yung karunungan na nagmumula sa iyo, sa iyong mga anak na to, Father. Kaya, Ama, wala man po kaming maibigay sa kanila na mga material, na mga bagay, kundi, Panginoon, yung aming mga panalangin na patuloy pa, O Diyos, yung karagdagan na buhay at kalakasan na nagmumula sa iyo, ang patuloy po namin, Panginoon, na makita sa bawat araw ng kanilang mga buhay. Father, maraming salamat po. Palakasin niyo po ang kanilang mga pagkataong loob, ang kanilang mga espiritu, na higit mo pa silang magamit yung mga buhay na pinagkaloob niyo po sa kanila at mga taon na idadagdag mo po sa kanila, Panginoon. Maging biyaya po sa bawat isa sa amin, sa mga tao na kanilang makausap, makasalamuha sa bawat araw, na yung liwanag mo, Panginoon, ay patuloy na makita sa kanilang mga buhay. Father God, saan man sila na field na yung ginagamit, Panginoon, sa pag-aaral ni Mimay, maging kay Pastor Beto, Father God, magsashine ang iyong kapangyarihan, Father, yung buhay ng aming Panginoong Hesukristo. Father, patuloy po kami nagagalak at mag-celebrate sa araw na ito, sa araw na pinagkaloob at ibinigay niyo po sa bawat isa sa kanila. Patuloy po naming dinadalangin, Ama, ang patuloy na pag-iingat mo sa kanilang mga buhay, sa kanilang pagpasok at paglabas sa kanilang mga tahanan, Father, at sa lahat ng kanilang mga gawa, sa lahat na mahawakan ng kanilang mga kamay, sa lahat na matungtungan ng kanilang mga paa, Father God. Patuloy, Panginoon, ang iyong pangalan ang maitaas at mabigyan ng kaluwalhatian. Father God, maraming salamat po. Kulang po ang aming mga salita para ipagpasalamat ang buhay ng mga kapatid nito, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Happy birthday po. Happy birthday po sa kay Pastor Beto at kay Jemima. Ayan. Hindi pong kalimutan yung ano nyo. Hindi pala. Pagbati lang, pagbati. Ayan. So napakahalaga po na naging topic natin ngayong umagang ito, no, about prayer. No, sabi ni Brother Jonas, mahalaga ito sapagkat ito yung ating communication sa ating Panginoon. Amen? No, at siguro kung mapapansin nyo, siguro hindi lang isa, dalawang beses sa loob ng isang taon na pag-uusapan natin yung about sa topic ng prayer. No, at kung mapapansin nyo rin, no, sa dalas-dalas na pinag-uusapan natin, no, pero bakit ang hirap-hirap pa rin na maging lifestyle natin ng pananalangin? Kasi ako guilty doon eh. Ba't ko nasasabi yun? Kasi I myself, no, ay may mga pagkakataon na parang ang hirap-hirap sa atin na manalangin. Ganon din po ba kayo? O super natin, prayerful palagi. No? And katulad nga nung tinuro sa atin, napakahalaga po nito. Ako po naniniwala, hindi lamang dahil ito yung ating komunikasyon sa Panginoon, kung hindi napakahalaga nito sapagkat bilang mga disciple po ng Panginoon, no, ang goal po natin sa buhay ay tularan kung paano namuhay si Kristo. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Basahin ko po sa inyo ang sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 6. Sabi dito, ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilalakad niya. Teka, mali. Tama, yan. No? Sabi po sa English, yung pong nagsasabi na tayo daw po'y nabubuhay para sa ating Diyos ay dapat lumalakad din ng kung papaano si Kristo ay nabuhay. Yung kahalagahan po ng pananalangin, hindi lamang ngayon feel ko kausapin si Lord, mananalangin ako. Hindi po eh. Totoo po yun, pero ang higit pa doon, dahil ang goal natin, sabi ng salita ng Diyos, ang goal natin sa buhay ay tularan kung papaano lumakad si Kristo, kung papaano namuhay si Kristo. At alam niyo po ba, no?
ang isang pinakamahalagang laging ginagawa ni Kristo nung siya'y nabubuhay ay ano? Manalangin. Before po siya gumawa ng miracle, ano pong ginagawa niya? Nananalangin po siya. At ang pinakamahaba pong panalangin na na-record sa New Testament, panalangin ni Kristo, ang pinakamahabang panalangin ni Jesus na na-record po sa New Testament, ay makikita nyo po sa book of John, chapter 17, na kung saan He prayed for Himself that He will be glorified by His Father. He prayed for His disciple that they will be sanctified. And He prayed for the church that the church will be unified. No? Ang buhay po ng ating Panginoong Kristo ay umikot sa pananalangin. Kaya po napakahalaga na tayo bilang mga disipulo ng Panginoon, mga tunay na disipulo ng Panginoon, buhay po natin ang pananalangin. Kanina nabasa ni Brother Jonas sa John chapter 14, no, verses 13 to 14, na yung ano man po yung hilingin natin sa pananalangin, ibibigay ng Panginoon. Pero pag binasa nyo po yung verse 12, ang ganda po nung sinasabi ng verse 12. No, basahin po natin yung verse 12. Sabi po sa verse 12 sa Tagalog, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa." No, tayo daw po ng mga tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ang role natin ay ganapin at gawin yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Kristo. At kapag po natutupad natin yung mga gawa, pag nagagawa natin, na i-apply natin yung mga gawa na itinuturo sa atin ng Panginoong Kristo, sabi doon, pray in my name. Manalangin ka sa aking pangalan at ibibigay ko ang mga bagay na iyong ipapanalangin. Kung minsan kasi nag-stay lang tayo doon eh. Yung panalangin ko pala, pakikinggan ng Diyos at ibibigay niya yung mga panalangin ko. Pero nakakalimutan natin yung unang bahagi na dapat pala tayo mismo bilang mga tunay na anak at kumikilalang anak ng Diyos, dapat pala ginagawa din natin yung mga bagay na ipinag-uutos at tinatagubilin sa atin ng Panginoon. Tsaka pa lang tayo mananalangin ng ayon sa Kanyang kalooban. Tsaka pa lang niya ipagkakaloob yung ating mga panalangin. No? Sino po dito nangangailangan ng panalangin? Amen? Marami po sa atin nangangailangan ng panalangin. At ang gusto ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon, no? Yung pananalangin po maging lifestyle natin. Dapat yung prayer, ito yung ating lifestyle. Yung prayer, ito yung ating lifeline. No? Yung prayer, dapat ito yung ating weapon of choice. Na pag dumating ka dun sa buhay mo na para bang hindi mo na maintindihan, Lord, bakit ba ganito? No, katulad ng halimbawa ni Brother Jonas kanina, ginagawa mo ng lahat. Alam mo, sumusunod ka na sa Kanya, pero bakit ganito pa rin yung nangyayari sa buhay mo? No? Dapat when we are in hardship, when we are in victory, yung buhay natin nandoon sa katagumpayan, huwag pong mawawala sa atin ng pananalangin. Amen? Mahirap po bang manalangin? Mahirap po ba? Hahaba to, sumagot kayo. Hindi kayo makakauwi. Minsan kasi mahirap physically. Mahirap. Yung maghapon ka nang ang pagod Tapos nasabi kanya ni Brother Jones, binasa niya yung isang verse sa Bible, bago mo pa ipanalangin, alam na niya Lord, alam mo naman na to, tulog na lang ako. No? Di ba? No, pero napakahalaga po, tulad ng isang ama sa kanyang anak, na nagkakaroon sila ng conversation. No, yung anak niya, kinakausap yung kanyang ama bago matapos ang araw. May mga magkakataon na yung anak mo, may mga pangangailangan, sa'yo siya lalapit, sa'yo siya magtatanong, ikaw yung kakausapin niya. Napakasarap po sa pakiramdam nun, ano? So, ganun din po tayo sa ating Ama. Kaya napakahalaga po ang pananalangin. And we are praying. At isama niyo po ang bawat isa sa pananalangin. Kasi, pag hindi tayo nanalangin, sabi ni Brother Jonas kanina, manghihina tayo. At kapag tayo mahina, doon tayo madaling maaatake ng kalaban. No? Kaya lagi po nating palakasin ang ating buhay sa pamamagitan ng pananalangin. As we imitate Christ, aralin natin kung paano ang pamumuhay ni Kristo
ipinamuhay niya yung pananalangin. Gayahin po natin. Amen? Sige po, baunin po natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa buong linggong darating. Baunin natin yung kanyang pag-iingat, yung blessings na patuloy na dadaloy mula sa kanyang biyaya at sa kanya po na makapaghaharap sa atin sa banal na trono ng ating Diyos ng walang kapintasan at ng may buong kagalakan. Sa kanya na makapagbibigay ng mga bagay na higit pa na kaya nating hilingin o isipin man sa pamamagitan ng kapangyarihang sumasa ating na nagmumula kay Kristo. Ibalik natin ang pinakamataas na paborit pagluwalhati sa kanyang iglesia sa pamamagitan ni Kristo Jesus ngayon at magpakailan, kailan pa man. Amen, amen, and amen. So magkita-kita po muli tayo this coming Friday sa ating worship night and of course this coming Sunday sa ating worship celebration. Saturday pala yung ating worship night. Mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. God bless everyone.